What's up guys? Welcome back again sa Tip Ride TV, no? So, ayun guys, no? Ngayon ay Sunday. At parang kahapon lang ay umatin nga tayo ng 4th year anniversary ng Motor Clyde, no? Motorcycle Training Center, no? Dito nga sa Santo Tomas. At ngayon ay nasa Santo Tomas na naman ako. Yan. Kasi nga guys, ang totoo niyan ay naka-prepare tayong mag-vlog ng marami dito sa Santo Tomas dahil nga bigla tayo nung nagkatrabaho hanggang half day lang tayo, no? Hanggang half day. So ngayon continuous ko yung vlog, no? So ngayon ito nga, andito tayo sa Malbar Shrine, no? Ayan, sa harap ko. Makikita nyo yung mga ako. Ayan, Malbar Shrine, no? Ayan, medyo dito tayo sa medyo hindi mainit, no? Ayan, ito ang aking vlog ngayon na i-share ko sa inyo. At actually ay matagal ko nang gustong pasyalan to. Hindi ko nga lang nagkaroon ng time. Siyempre medyo naging busy tayo ngayon. Anyway guys, basahin ko muna about kay General Malbar, no? Teka, nawala yung aking kote ko habang nakikita nyo ang kanyang statue. Ayan. Ayan guys, habang nakikita nyo ang statue ni General Malbar, babasahin ko lang to saglit. Ayan, maganda kanyang statue, no? Yan. General Miguel Malbar was a key figure in the Philippine Revolution and the Philippine-American War. No? Yun nga, known for his leadership and resilience in resisting American colonization. Yan. He became a prominent revolutionary general after joining the Katipunan before the revolution, and eventually assumed command of Filipino forces after Emilio Aguinaldo's capture, no? Malbar's resistance continued until his surrender in 1902, making him one of the last Filipino generals to do so. Ayan, last general pala siya. Tapos ngayon guys, ano ba? Ito lang, early life and revolutionary activities, no? Malbar was born in Santo Tomas. Uy, taga dito pala siya. Kala ko doon sa Malbar, Batangas eh. Yan. Malbar was born in Santo Tomas, Batangas on September 27, 1865. He was an industrious businessman and farmer before becoming a revolutionary. He joined the Katipunan, a Filipino Revolutionary Society, and participated in battles in Batangas and Cavite. So hanggang dyan ko na lang muna guys, tapusin ang aking vlog. Baka mahaba tayo. At hanggang alas 4 lang to guys, itong Malbar Shrine, kung hindi nyo natatanong, no? Yan, hanggang 4 PM, no? Bukas siya ay 8. Tama, no? Tama, 8. So ayan guys, no? Ayan, lapit tayo konti dito, no? Gawa lang tayo guys ng short video mamaya dito sa General Malbar Shrine, no? Ayan ang kanyang National Historical Commission 1973, no? Ayan, Miguel Malbar 1865-1911. Ayan, sinilang sa baryo ng San Miguel, no? Siguro ito yung San Miguel. San Miguel, Santo Tomas, Batangas noong September 27, 1865. Inulit ko nga lang. Ayan. Ayan, ang kanyang mag-asawang Maximo Malbar at Tiborcia Carpio, una nag-aral sa paaralan ni Padre Valerio Malabanan. Ayan. Yan yung Malabanan, mga taga Batangas yan, no? So, ayun lang guys, ang init, di ko makita. Ayan. Namatay noong October 30, 1911. Ayun. Saan namatay si, siguro sa sakit na lang siguro siya namatay, no? Tapos guys, ang init, di ko makita. Post ko muna yung aking vlog at iikot ko kayo sa mismong sa loob yun, i-share ko sa inyo yung shrine niya talaga dito, no? Yung mga gamit niya siguro.